Anong latest po mga kababayan? Ito, Lovely Granada aka Avatar ng Pinas. Bagong pakawala ng mga pinklawan di umano kabayan. Naku po, mantakin mo mga kababayan na itong si Lovely Granada ay hinahamon niya ng debate si Madam VP Inday Sara Duterte, kabayan. Pambihira, no? Ano kasi, magaling daw siyang mag-English, kabayan. Di ba? Kaya tuloy mga kababayan, napagtripan to niyang kanyang kasamahan, kabayan, na may British accent daw sa ginawa nilang interview kay Miss Lovely Granada dyan sa Billionario TV, mga kababayan. Pero itong dalawa, dilawan to, din to, kabayan, piglawan din to. Pero tila ba'y inano nila yung si Miss Lovely, kabayan? Tila ba'y ano-ano ba? Pinagtripan din nila mga kababayan. Kaya itong si Musdada ay pinagtripan din itong si Miss Lovely, kabayan. Matakin mo, naging kapatid ni Harry Potter, mga kababayan. Pambihira, no? Ito, pakinggan natin yung kanilang mga kababayan kay Miss Lovely. I thought you were British because when I was listening. Diba? Puta, inaano siya, inuulol siya, inuurot siya ng mga mukhang piping jis. Alam mo yung jis, yung aluminum na jis, putang ina, pag pinukpok mo yon ng martilyo, pinalapad mo, ganyan ang mukha. Ay, ganyan ang i-interview mo, mabibisit ka, tinan mo inaasar siya, parang British accent ka. Di ba mga kababayan? Pambihira, no, mga kababayan? May British accent pala tong si Miss Lovely Granada? Kabayan? Naku po, no? Ulit natin mga kababayan, napansin kasi ng dalawang kasamahan niyang dilawan din to. I thought you were British because when I was listening. Diba? Puta, inaano siya, inuulol siya, inuurot siya ng mga mukhang piping jis. Alam mo yung jis, yung aluminum na jis, putang ina, pag pinukpok mo yon ng martilyo, pinalapad mo, ganyan ang mukha. Ay, ganyan ang i-interview mo, mabibisit ka, tinan mo inaasar siya, parang British accent ka. Tinan mo gagawin, putang ina to, malakas ang tama nito, baliw to. Tinan mo sagot. To you speak with a British accent, and I thought. Kinilig si tanga. Konti na lang, yung mga ngipin niya, lalayas na sa katawan niya litaw na litaw yung ipin, tuwan-tuwa siya. Putay, salamat. Diyos ko po, Harry Potter, putang ina, nakakapanood ko sa'yo. Pambihira tong si Musdada, mga kababayan, no? Ang lakas mang asar nito, mga kababayan, di po ba? Kaya idol natin to, si Musdada, mga kababayan. Talagang itong si Miss Lovely Granada, mga kababayan, ay talagang tinapunan talaga ng granada. Yung mukha, mga kababayan, no? Tinapunan ng granada kaya naging avatar, mga kababayan. Pambira. Nagkaroon din ng resulta ang sumikat din ako. Ginagaya-gaya ko lang yung mga magical word mo na scrotum malignosum. Ang ina niyan. Kita mo, napansin na. It seems to us that you have a British accent. Saan mo nakuha yung yung pagiging Briton mo? Utang ina. Ito, hindi pa to nakakalabas sa Pilipinas. Hindi pa to nakarating sa London. Palagay ko hindi pa to nakakapunta ng Amerika. Parang si Jam Magno rin, islang-islang ganon, pero putang ina kahit minsan di pa nakapunta sa Amerika. Magulat kayo. Pag yan si Jam Magno tsaka ito nakapunta ng Amerika, tangin na baka mas magaling pa sila mag-English at umaksent sa mga Amerikano. Ganyan yung mga Pilipino, very adaptable. Tingnan mo, may British accent daw siya. Kinilig siya. Sige, bakit? Anong sagot niya? I know one of your parents was British. Tinanong siya, British ba yung mo? British ba yung parents mo? Oo, British Bulldog. Siyempre. Alam mo, pag ako tinanong na ganyan, boss, ka? Parang kang egoy, medyo maitim ka. Parang kang egoy. Tsaka pag nag-English ka, parang kang rapper. Kahit hindi naman. Siyempre, sasabihin ko, hindi po. Ano lang yan? Arte-arte ko lang yan. Siyempre, putang ina, mahirap ang buhay namin.
O, para magmukha akong mayaman, mag-aaral ako mag-Ingles. Para pag phone pal ako sa telepono, syempre telepono, phone pal nga. Pag nakipag-phone pal akong ganyan, is lang ako, hey, how are you doing? Kaya ganun ka, mukha kang ego eh. Syempre, may features ako medyo madilim makulimlim ang balat ko So, samahan ko ng konti. Para lang, di ba? Oh, come on, hello, how are you? Ganun. Tsaka ako din, yung bata ako, ganun, English din ako sa telephone. Hi. Kung kunyari wrong number ka, pero syempre, maganda ang boses mo eh. So magiging interesado sa yung yung kaparty line mo. Magmi-meet up kayo ngayon. Puta, pagtingin niya, tangina, hindi ka ego yo. Ito, masaklap. Mukha akong ego, di ba? Maitim. Uy, parang mulato to, ego ya. Pucha, paghubad, Pinoy. Walang hiya ka talaga, Boss Dada. Ikaw talaga, censored ka na naman. Tingnan mo, ano sagot niya? So how did you acquire your... No. Di ba? Now, tangina niya, sinabihan lang siya na para kang Breton. Ang sagot niya, now. Inang to, value to, boss. Mga bossing, tapos na laban. Pambira naman mga kababayan, no? Di ba? Ibang klase itong bagong pakawala ni Senator Risa ata itong mga kababayan dahil may picture sila kasama si Madam Risa at itong si Lovely Granada mga kababayan. Di ba? Bagong pakawala to mga kababayan. Di ba? Kaya sinabihan to ni Atty. Rowena Guanzon na yung Lovely Granada ay, di ba? Bumubula ang bibig. Di ba mga kababayan? Pambihira. At eto pa po mga kababayan, pakinggan natin ang amo niyang si Miss Riza Hontiveros mga kababayan na tila ba'y nagsimula na rin mangungumbinse ng samay ng Pilipino kabayan. Dahil love na love daw niya ang Pilipinas mga kababayan. I love being a Filipino like all of us. Mahal ko talaga ang Pilipinas. Eto kabayan pakinggan natin I love being a Filipino, Carmina. I love, like all of us, mahal ko talaga ang Pilipinas. And matagal ng panahon, napapansin ko na idudugtong ko talaga yung personal na mga pangarap ko sa pangarap natin. Nung pangarap natin, pangarap mo lang. Di ba? Pangarap mong maging Pangulo ng Pilipinas. Pero in your dreams lang yan, Madam Riza. Di po ba, mga kababayan? Di ba? I-declare mo na kasi na tumakbo ka. Di ba? May paano-ano ka pa dyan. Di ba, kabayan? I-declare mo na talagang tatakbo ka na sa pagkapangulo. Di ba, kabayan? May pa-trailing-trailing pa itong nalalaman si Madam Riza, mga kababayan, no? Di ba? Love na love niya daw yung Pilipinas. Di ba, kabayan? Pero pagdating sa flood control, ay nako po, Madam, asan kayo? Di ba? Pambihira. Bilang isang bayan. And kapag yan ang maging landas ko, I will want it with all my heart. Mamahalin ko talaga yung responsibilidad na yon. I love... So mga kababayan, tatakbo na talaga tong si Riza Hontiveros sa pagkapangulo, no? Di ba? Pero yung dito mga kababayan, baka si Lena din tatakbong sa pagkapangulo. Paano na to mga kababayan? Di ba? Yung boto nila ay mahahati. Nako po mga kababayan. Interesting no? Kaya pala hindi pa ata to nag-official talagang official na na-declare si Madam Riza na tatakbo mga kababayan kasi baka maano pa to mga kababayan, mapahiya pa. Di ba? Kasi alam naman natin na halos karamihan ng mga kakampings mga kababayan ay di ba Lenin Robredo. Tapos itong si Riza mga kababayan, inassume na talaga niya na siya yung maging ring bearer nila. Di ba kabayan? Di ba nagsimula na di ba? Ito, I love being Filipino raw pero pagdating sa flood control mga kababayan ay naku po. Di ba? Di ka man lang makasigaw ng Marcos magnanakaw. Di ba? Which is noon, grabe kayong mga kababayan, di ba? Sa mga Marcos. Pero ngayon, Madam Riza, asa na?
Asan na yung sinasabi mong mahal mo talaga yung Pilipinas? Di ba kabayan? O ikaw kabayan, ibubuto mo ba ang ganitong klaseng ugali mga kababayan? Na ugaling paepal mga kababayan? Di po ba? Tulad nitong si Lovely Granada. Pakawala nila. Hinahamon pa si BP Inday kabayan ng one-on-one daw debate. Ha? Pahira mga kababayan. Di ba? If VP Sara accepts your challenge to debate with her, what are the 3 major issues na sa tingin mo malaman ng taong bayan about VP Sara? Yung na-question na yan, ha? Maganda yan. I just want Yeah. Well, number one, an honest assessment of drug war of Duterte, okay. of Rodrigo Duterte, kung whether it actually helped, was it really a success or a failure? Pangalawa, the anti-political dynasty bill, kung kailangan na ba siya ng Pilipinas so that, politics is more open to Filipinos, to more Filipinos. And pangatlo, the broader direction of governance in the Philippines. You mean her vision for 2028? Yes, kung ano yung mga policies ang talagang mag-unite sa mga Pilipino. Yeah. So, ayun po. Kaya itong si Lovely Granada mga kababayan ay, naku po, papunta na rin ito sa pag-iyak mga kababayan. Or tila may magsusumbong na rin ata to sa NBI. Kasi mantakin mo mga kababayan, parang tinapunan na ng Granada itong pagmumuka ni Lovely mga kababayan. Samot-saring reaksyon na po yung ginawa ng mga taga-suporta ni Tatay Digong mga kababayan. At walang iba sa mga Duterte at kay Sara din mga kababayan. Na ito raw si Miss Lovely ay, naku po, kamukha ng avatar kabayan. Diba? Mga kababayan, samot-sari pa. Samot-saring, kumbaga, tawagin na natin panglalait mga kababayan. Sino ba namang hindi laitin dyan, kabayan? Di ba? Di ba mga kababayan, yung kinuha nilang pakawala, ganito pang pagmumuka. Di ba? Tapos ipinagtanggol pa ito ng kanilang mga, syempre, mga kakampuings, mga kababayan, na anuhin mo raw yung muka. Basta yung laman ng utak ay sharp daw po. Kung baga matalino daw po si Miss Lovely Granada aka Avatar mga kababayan. Oo, di ba? Kaya daw po, kaya niyang hamunin si BP Sara Duterte ng one-on-one debate. At talagang matatalo raw po si BP Inday kabayan. Ang bihira talaga mga kababayan, ibang klase. Ba't ganito ba kasi yung ginawa nilang pakawala mga kababayan? Parang lang to, anak ni Llamas mga kababayan, di po ba? Yung ex-boyfriend ata ni Madam Riza? di tayo sure mga kababayan ha, pero yun yung yun yung kumakalat online mga kababayan. Di ba? Nako po. Ikaw kabayan, ano masasabi mo dito? Sa kababalaghang pinagagawa nila ngayon mga kababayan? Ha? Guys, before, 7,107 islands lang daw ang naa sa Pilipinas. Mo nag-teach sa ato when we were younger, di ba? Sa atong mga history lessons, sa Hekasi, sa pamanto, sa Sibika at Kultura. Mo gina siya ang gina-introduce sa ato. Pero eventually, according to NAMRIA, the Philippines now has 7,641 islands. Kasi di ba na high tide, na low tide, ng ana. Tapos guys, si Leni Robredo, gipangutana na siya how many islands are there in the Philippines. Ang iyang tubag, 1,700. Why am I pointing this out? Because di na gyud ay dapat patulan ang ilang attack dog nga katong lovely nga di lovely kay kung ang definition sa lovely kana imuhang noun may pag-i-reason lang di na nga term sa dictionary, di ba? Nga na. So mo day guys, na ginapagmanahan ni si Lovely, si Leni Robredo, pareha sila bugok duha ba? Mo na mudagan pagka president ay very wrong di ba? This is like, you need a therapist. Can you imagine? Tatangkilikan ka ng mainstream media pag nagalit sa'yo ang DDS. So, ibig sabihin, really,
the measure of everyone now in the Philippines na gustong makarabing elbows ang mainstream media is magalit sa kanila ang BTS. Correct. Oo. That is such a sad thing to do in your life, that you measure that yourself according to the people who hate you. Girl, you are glorifying S as something as freedom. Kasi kung ganyan yung value mo dun sa S, what is the message that you are sending to our young girls? Alam niyo, ang mainstream media, ang higpit niyan when it comes to S conversation. Hindi nga nila sinasabi, di ba? Bawal nga sabihin yung S Ang sasabihin mo, unalive hindi nga kilala si Emma ng mga DDS Nakilala lang siya nung nagsalita siya ng hindi maganda kay PRRD Masakit yung nangyari kay Emma. No one is saying na, na okay lang yan or whatsoever. But you also have to recognize the fact na si Emma, nanakit rin siya ng damdamin ng iba. Pagkatapos sasabihin ninyo, yung tatay nyo, karton, ganyan-ganyan, yung tatay nyo nga nakakulong pa rin, emerald. I mean, okay lang yun bardahan naman to Pero kung ganyan kayo magsabi dun sa ibang tao, you expect that the other people will also not hold any bar na pagka bumalik sila sa'yo. Kung ini-invalidate nyo yung feelings ng mga Duterte supporters sa pag-kidnap kay PRRD na para bagang walang karapatan yung mga Duterte supporters na maramdaman yung nararamdaman nila, ano yan, ang superior pain lang dito yung sa inyo? Yung mga nasaktan sa pagkakakidnap kay PRRD? At we're talking about millions and millions of families here, na nakaranas talaga ng pagbabago dahil doon sa war on drugs ni PRRD. At kinidnap niya yung tao, nalungkot, nanangis. Nung ganun yung pagtratong na-receive ni PRRD, pagkatapos pinagtawanan ni Eman. In as much as what happened to Eman is unfortunate, it is also very, very factual that Eman mocked PRRD. And in this life, if you are an asshole, you're gonna get some as well. Mas okay sana ako kung yung kung yung parang, kumbaga, sabihin na natin nababad trip kayo kay Eman. Pero yung mga anak, yung pamilya kasi buhay pa Yung nana, yung kapatid, yung tatay, ganyan-ganyan. So, yun na lang, kahit yun na lang muna yung respetuhin natin. Alam namin bad trip kayo, pero buhay pa kasi yung mga kamag-anak. Pwede sana ganun diba? Pwede sana ganun. But no, that is not your retort. Diba? Yung retort ninyo is you're going to insult further yung mga tao, invalidate their feelings. And that is not what an intelligent person should do. And that is not something that should be covered by mainstream media. Wala mo expectation sa mainstream media. Kayo pa ba? Wala mo talaga kayong morals. Yung dalawang host naman ng The Spokes, amuse na amuse sa kanya. Pagkatapos, pati yung sa debate, yung talaga, parang you are trying, kasi parang hindi ko magets yung bakit nila gina-justify that she can actually invite Inday Sara, who has the mandate to run her office as the vice president, at bakit naman mag-waste ng time si Inday Sara na idebate ka? At bakit naman yan isang bagay na worthwhile? Kahit pa sabihin natin, okay? Kahit pa sabihin natin na parte ka ng citizenry na pinagsisilbihan ni Inday Sara, it does not entitle you for a debate. Why do you think that a debate with you is something that is worthwhile? Kasulduhan namin si Inday Hindi lang naman ikaw nagpapasweldo kay Inday, kami rin Pagkatapos gagamitin ni Inday yung oras niya para debatihin ka, lovely. You see the disconnect there? You see the sense of entitlement there? It really reflects on your low understanding of government and structure and mandate and your common sense. So, nakakadiri lang. So, yung fact na grabe yung pag-aano sa kanya ng mainstream, kadiri talaga. Ginagamit na nga siya ng mga DDS para sumikat siya, tapos ngayon gagamitin pa siya ng VP para lalo siyang mapansin. Walang moisture sa buhay yung lovely, same as kakampings na masyadong anxious sa buhay. Distraction at nuisance. And she needs to be embarrassed. Kasi kayo, kung kunwari yung mga ganyan, ayaw niyong pansinin, hindi, wag nang pag-usapan. No! At sige, lumabas ka, di ba? O make it unforgettable for her by pointing out kung gaano ka-embarrassing yung ginagawa niya. Di ba? So, parang pag lumabas ng bahay, ito yung tatanga-tanga. Diba? Kasi sige, papalampasin natin, ganyan. Papalampasin natin, ulit-ulit lang yan. I-ostracize nyo, kaya sila nga, wala silang hiya na todo-todo yung pag-ostracize kay Inday Diba? An eye for an eye. Pagka merong ganyan na nagpapakita ng katangahan, isa-isahin natin yung mga katangahan. Kasi itong taong to, lumalabas ng bahay ito. Diba? Pag lumabas ng bahay ito, dapat maramdaman niya yung kahihiyan na pinagagagawa niya. Hindi po pwedeng hindi yan papatulan. Kailangan patulan yan. At kailangan alam nila kung gaano ka-embarrassing yung ginagawa nila. Baka pag nagdebate ay may kirig-kirig na parang nasapian. Correct. Also, it proves our point, yung paulit-ulit natin sinasabi, kung gaano nagkakaroon ng pagkampi-kampi ang mainstream media at itong mga operators na to.
Ang style ng vlog niya, parang DJ sa radyo na shoutout lang at magbasa ng comment. What makikipagdebate siya kay VP, delusional, I doubt kung kaya niya makipagdebate. Yun nga kaya nga dapat, talaga, gusto mo makipagdebate kay VP? Dahil ang reason niya, kaya niya gusto makipagdebate kay VP, kasi part daw siya ng citizenry na pinagsisilbihan ni Inday. Tanga ka pala kami, hindi kami part. Gusto mo sa'yo lang spend ni Inday yung oras niya? Hindi ka ba naman tangat kalahati? O di dapat makipagdebate din yung mga sinusuportahan mong politiko sa amin. Alam mo yung mga gusto nyo hanap sa buhay. Diyos ko, Lord. Parang hindi ko alam gusto nyo hinuhugot itong mga ganitong konsepto sa buhay.